Chapter 6. They saw us, kaya kumaway na ko, tugon ni Jackie. Damn it. Mahinang mura niya at napasulyap sa mesa ni Vlad at Penny. Nakita niyang nakatingin nga sa dako nila ang dalawa. Napatingin siya kay Penny na halatang nagulat at hindi inaasahan na magkikita-kita sila sa restaurant. Kumain na tayo para makaalis na, utos niya kay Jackie nang binalik ang atensyon kay Jackie. Ang cute nilang tignan. Young love, Jackie said. Hindi siya kumibo. Hi, nagulat pa siya nang lapitan sila ni Vlad. Napatingala siya mula sa pagkain at sinulyapan ang kapatid na seryoso ang mukha. Kuya Arkin, pwede ba tayong mag-usap? Seryosong saad ni Vlad sa kanya. Hi, Vlad, I'm Jackie. Your kuya's girlfriend, singit na pakilala ni Jackie kay Vlad. Tumayo pa nga si Jackie para makipagkamay kay Vlad. Hi, bati ni Vlad kay Jackal at nakipagkamay ang kapatid sa nobya niya. Kakausapin ko lang si kuya saglit, palem ni Vlad kay Jackal. Sure, no problem, tugon ni Jackie sa kapatid niya. Napasulyap naman siya kay Penny na mag-isang nakaupo sa mesa at nakatingin sa malayo, alam niyang umiiwas lang si Penny na tumingin sa kanila. Alam niyang kahit papano nasasaktan din si Penny, pero hindi niya iyon sinasadya. Wala siyang idea na magkakasabay sila nito sa iisang restaurant. Dahil na rin nais siyang makausap ni Vlad, tumayo na siya niyaya sa labas ang kapatid para doon sila mag-usap nito. Habang papalabas sila ni Vlad ng restaurant, hindi niya napigil ang sulyapan si Penny. This time nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Penny. Ano ito kuya? Tanong sa kanya ni Vlad nang makalabas na sila ng restaurant. May girlfriend ka? Paano si Penny? Sunod-sunod na tanong ng kapatid sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at tumingin sa malayo bago sinulyapan ng kapatid na galit ngayon. Hindi niya alam kung bakit ito galit at ano ang kinagagalit nito. Kuya, ikakasal na kayo ni Penny next month. Hindi yata tama na makita ka pa niyang nakikipag-date, saad pa ng kapatid sa kanya. Bakit kayo magkasama ni Penny? Tanong nito kay Vlad, hindi sinagot ang mga tanong nito sa kanya. Napaigting pa ang kanyang panga sa galit na pinipigilan. Hindi niya nagustuhan na makita na may kasamang ibang lalaki si Penny, lalo na kung kapatid niya. Niyaya ko siyang kumain dito, tugon ng kapatid. Hinarap niya si Vlad at tinignan ng diretsyo sa mga mata. Nais niyang makita ang totoo sa mga mata nito. Bakit mo siya niyayang kumain dito, noong na ikakasal na came next month? Tanong niya sa kapatid. Wala akong masamang intensyon kuya. Kaibigan ko si Penny, tugon nito. Fiancé ko siya Vlad, mariing sabi niya. Fiancé? Sino ang Jackie na kasama mo sa loob? Galit na tanong ng kapatid sa kanya. Wala ka nang pakialam pa sa personal kong buhay Vlad, taas kilay niyang saad sa kapatid. Huwag mong saktan si Penny kuya. Vlad said na puno ng determinasyon, na para bang handa itong makipaglaban sa kanya. Huwag lang masaktan si Penny. Much better kung iuwi mo na si Penny, he said at tumalikod na para pumasok muli sa restaurant. Kuya, hindi deserve ni Penny ang masaktan sa iyo. Naiipit lang siya sa kasunduan ng mga magulang natin. Pero sana naman kuya, huwag mo siyang saktan. Litanya ni Vlad sa kanya. Tumigil siya sa paghakbang at sinulyapan ang kapatid. Pakakasalan ko si Penny, tanging tugon niya sa kapatid at nagtuloy na sa pagpasok sa loob at iniwan ito. Vlad, huwag na, hayaan mo na ang kuya Arkin mo, pidgil niya kay Vlad sa pagnanais na lapitan nito si Arkin na nasa kabilang mesa at kasama ang girlfriend nito. Hindi niya inakala na magkikita-kita pa silang apat ngayong gabi. Nagyaya kasi si Vlad na ilibre siya at pumayag naman siya, hindi naman niya inakala na dadalhin siya ni Vlad sa ganitong klaseng restaurant, kaya naman ayon nagkataon na narito rin pala si Arkin at ang girlfriend nito. Minsan na niyang nakita ang girlfriend ni Arkin kaya alam na niya ang itsura nito. Kinagulat lang niya na wala palang idea si Vlad na may girlfriend si Arkin. Kung sa bagay masyadong private person si Arkin kaya hindi marahil nito kinukwento sa kapatid ang tungkol sa personal na bagay sa buhay nito. Hindi, Penny, aalamin ko lang naman kung sino ang kasama ni kuya, tugon sa kanya ni Vlad. Vlad, huwag na, pidgil niya rito. Bakit Penny? May kilala mo ba ang babaeng kasama ni kuya? Tanong sa kanya ni Vlad. Paimpol niyang sinulayapan sina Arkin at girlfriend nito sa kabilang mesa. Nakita na rin kasi sila ng mga ito. At aaminin niyang maepekto sa kanya na makita si Arkin na may kasamang ibang babae,
lalo na't bukas na lang ang pagitan at ikakasal na sila nito. Sa Sabado na kasi ang kasal na nais ni Arkin para sa kanila. Minamadali nito ang pagpapakasal nila, dahil ayaw nito sa bonggang kasal. Kahit hindi sabihin sa kanya ni Vlad, alam niyang ayaw nitong malaman ng marami ang pagpapakasal nito sa kanya, at baka nga nais pang itago ni Arkin sa girlfriend nito ang tungkol sa kanya. Panigurado iyon. Kaya kahit harap-harapan na ang nakikita niyang pangloloko ni Arkin sa kanya, wala siyang karapatang magreklamo. Wala silang formal na relasyon ni Arkin, pinagkasundo lang sila, alam niya dapat ang lugar niya. Kung nasasaktan siya sa nakikita niya ngayon, dapat na siguro siyang masanay dahil pagkatapos ng kanilang kasal tiyak na hindi lang ganito ang sakit na mararamdaman niya, doble pa panigurado lalo na't mahal niya si Arkin at dahil sa pagmamahal na iyon kailangan niyang lunukan, tanggapin at tiisin ang lahat ng sakit. Vlad, tawag niya sa kaibigan. Nakikita kasi niyang galit ang mukha nito at baka kung ano pa ang magawa nito kay Arkin. Mabuti pa umalis na lang tayo dito, marami pa namang ibang restaurant dyan, she suggested. No, Penny, hindi tayo aalis dito. Kakausapin ko saglit si Kuya, Marlong tugon nito at tumayo pa mula sa kinauupuan. Vlad, huwag na. Pijal niya rito at hinawakan pa ito sa may braso para sana pigilan na lumapit sa mesa ni na Arkin. Stay here, Penny. Saglit lang ito, Vlad said. Pero Vlad, nakakahiya sa kuya mo, she said at sinulyapan si Arkin na nakatingin sa kanila ni Vlad, napansin niyang nakadako ang mga mata nito sa kamay niyang nakahawak sa braso ni Vlad. Hindi ako manggugulo, tatanungin ko lang si kuya, Vlad said at ito na mismo ang kusang nag-alis sa kamay niyang nakahawak sa braso nito. Wala na siyang nagawa pa kaya hinayaan na niya si Vlad, alam naman nito ang ginagawa. Bahala silang magkapatid na magkagulo, pinilit niyang huwag tignan si Vlad nang makalapit sa mesa ni na Arkin. Ayaw kasi niyang magtama pa muli ang mga mata nila ni Arkin. Sa pagkakataong ito mali si Arkin, dahil nga ikakasal na sila pero hindi pa rin ito mahiwalayan ang girlfriend nito. Yes, biglaan ang lahat pero sana man lang bago siya pumayag pinaliwanag nito sa mga magulang nito ang tungkol sa girlfriend nito. Kung lalaki ito at mahal talaga nito ang girlfriend nito, di sana ipaglaban niya ito sa mga magulang nito, lalo na't hindi nito kayang hiwalayan ang girlfriend nito. Baka maintindihan pa ito ng mga magulang nito at hayaan na lang masira ang kasunduan, hindi iyong ganito na naiipit na nga siya pa ang magmumukhang kawawa at namamalimos ng atensyon kay Arkin. Para siyang tanga na malinaw na nga ang nakikita pero nagbubulag-bulagan pa rin siya, para saan? Para sa pag-ibig. Kalokohan yata. Napansin niyang lumakad ang magkapatid palabas ng restaurant at naiwan sa mesa ang girlfriend ni Arkin na walang idea sa tunay na nangyayari. Napasulyap pa siya sa girlfriend ni Arkin na ngumiti naman sa kanya at kumaway pa. Wala naman siyang nagawa kaya kumaway na rin siya rito at ngumiti, kahit na kinakabahan siya sa kung ano ang pag-uusapan ng dalawang magkapatid. Hindi niya nais na mag-away ang magkapatid ng dahil lang sa kanya. Ayaw niya ng gulo, alam niya ang lugar niya. Dumating na ang pagkain nila, wala pa rin si Vlad, hindi pa kasi pumapasok ang magkapatid mula nang lumabas ang mga ito. Nang sulyapan niya ang girlfriend ni Arkin, relax lang ito at pa-wine lang. Tinaas pa nga nito ang wine glass sa kanya nang makita siyang nakatingin rito. Tumango naman siya. Maya pa nakita na niyang pumasok si Arkin sa loob ng restaurant. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakaramdam siya ng takot, kaba at kung ano-ano pa habang nakatingin si Arkin sa mga mata niya. Hindi siya natatakot kay Arkin, kilala niyang mabait at mabuting tao si Arkin. Pero bakit ngayon, kung kailan magiging asawa na niya ito, para siyang unti-unting nakakaramdam ng takot kay Arkin. Hindi pa man nakakarating si Arkin sa mesa nito, nakita na niyang kasunod na pumasok nito sa loob si Vlad. Napalunok pa nga siya nang makitang sa malayo palang halata na ang galit sa mukha ni Vlad. Kumain na tayo, Vlad, sabi niya nang makalapit na ito sa mesa nila. Nakaupo na rin si Arkin sa mesa ng mga ito at nagsimula ng kumain kasabay ang girlfriend nito. Alam mo bang girlfriend niya ang babaeng kasama ni Kuya? Agad na tanong sa kanya ni Vlad nang makaupo na ito sa mesa nila. Napalunok siya at tinuon ang atensyon sa pagkain. Kinuha niya ang fork at kutsilyo para hiwain ang steak na nasa plate. Kanina pagpasok nila ni Vlad, gutom na gutom siya, ngayon para na siyang nawalan ng malay. Steak pa naman ang nasa harapan niya, bihira lang siyang makakain ng ganitong steak dahil mahal.
Penny, alam mo, tanong muli sa kanya ni Vlad. Nag-angat siya ng ulo. Nais sana niyang iwasan ang tanong ni Vlad, dahil alam niyang sesermonan siya nito, kaya lang mukhang hindi niya maiiwasan si Vlad. Yes, I know her, amin niya kay Vlad. What? Bulalas nito sa kanya. Napalakas pa nga ang boses ni Vlad at nang mapalingon sa mesa ni na Arkin, nakita niyang napatingin si Arkin sa kanya, mukhang narinig nito ang paglakas ng boses ni Vlad. Vlad, saway niya sa kaibigan. Alam mo na may girlfriend si kuya, at payag ka pa ring magpakasal sa kanya. Kunot noong tanong nito sa kanya. Pinagkasundo kami Vlad, hindi ako makatanggi at ganoon rin ang kuya mo, she answered. The heck mura ni Vlad. Vlad, nasa harap tayo ng pagkain. Saway niya rito. I don't understand, Penny, saad nito at iniling ang ulo. Kumain na tayo at nang makauwi na tayo. Sa susunod na natin pag-usapan ang tungkol dito, she said. I don't know, tugon nito at nagsimula na itong kumain, kaya naman kumain na rin siya at nang makauwi na sila at matapos na ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Sa tuwing mapapasulyap kasi siya kina Arkin at Jackie nakikita niya kung gaano kasaya ang dalawa na magkasama. Mukhang nagmamahalan naman ang mga ito, kaya paano niya magagawang sirain ang pagsasama ng mga ito? Hindi niya kayang samirin ng isang magandang relasyon. Pero paano siya? Paano ang sarili niyang kaligayahan? Magiging masaya ba siya pag kinasal siya kay Arkin? Ano ba talaga ang naghihintay sa kanila ni Arkin? Patapos na silang kumain nang makita niyang tumayo na sina Arkin at Jackie at mukhang tapos na ang mga itong kumain at aalis na. Lumakad pa ang dalawa palapit sa mesa nila, kaya naman inihanda niya ang kanyang sarili na harapin si Jackie. Hi, nakangiting bati sa kanya ni Jackie. Napilitan siyang tumayo para batiin ang babae. You must be Penny, Vlad girlfriend, Jackie said. Tanging nasabi niya dahil nagulat siya sa sinabi nito. Jackie, Arkin's girlfriend, pakilala ng babae sa kanya. Napalunok siya at hindi malaman ang gagawin na pasulyap siya kay Arkin na para bang humihingi ng saklolo rito sa isasagot niya. Labas naman tayo minza, tayong apat para mas makilala natin ang isa't isa, Jackie said. Sure, tanging tugon niya. Nakahinga naman siya nang maluwag nang magpaalam na ang mga ito at muli siyang naupo sa kinauupuan. Hinayla pa niya ang baso ng tubig at ininom leon. Iniwasan niyang sundan ng tingin ang papalabas na sweet couple, para hindi na madagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Pagtatawanan ka ng mga tao Penny kung ito-tolerate mo si kuya na mag-girlfriend siya habang kasal kayo. Naroon na tayo nakasunduan ito ng pamilya, pero isipin mo rin ang sarili mo Penny. Paano kapag katapos ng kasal niyo ni kuya? Magiging sunod sonyerin ka na lang ba sa kanya? Litanya ni Vlad sa kanya. Ayoko munang isipin ang ganyang bagay, she said at muling uminom ng tubig. Ewan ko sa iyo Penny, iling-ulong sabi nito sa kanya. Ewan din niya sa sarili niya. Ano ba itong pinapasok niya? Magpapakatanga na lang ba siya para maging Mrs. Arkin de la Vega? Hindi na rin nagtagal pa lumabas na rin sila ni Vlad ng restaurant para umuwi na. Wala silang kibuan ni Vlad nang makalabas at papalapit na sa sasakyan nito. Penny, nagulat si Tess sa biglang may tumawag sa kanya. Sabay pa silang napalingon ni Vlad at nakita nila si Arkin. Arkin, bulong niya. Kuya, bakit narito ka pa? Tanong ni Vlad. Ako na ang maghahatid kay Penny, tugon ni Arkin na kinabigla niya. Kuya ako na lang, tugon sa kanya ni Vlad. Sinulyapan niya si Penny na nakabuka ang bibig pero wala namang salitang lumalabas sa bibig nito, hindi tuloy niya alam kung nais nitong tumutol o ano. Nakasuot pa rin ng school uniform si Penny at ganoon rin si Vlad, mukhang after ng klase ng dalawa tumuloy ito sa dinner. Anong dinner ito? Dinner date ba? Pero bakit? Alam naman ni Vlad na ikakasal na sila ni Penny. Asaan ba ang girlfriend mo? Tanong sa kanya ni Vlad. Nalipat sa kapatid ang atensyon niya. Makahulugan ang tinging pinukul niya kay Vlad. Hindi niya gusto ang kinikilos ng kapatid. Ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda rito. Ayaw niyang isipin na may gusto ito kay Penny. Kung sakali man napaka-komplikado ng lahat dahil magkapatid sila. Sa kanya nakatakdang ikasal si Penny at walang magagawa si Vlad para tutulan Leon, maliban na lang kung pareho ito at si Penny ng damdamin sa isa't isa may pag-asa pang mapaklusapan ang mga magulang nila na ang dalawa na lang ang ikasal at hindi sila ni Penny.
Umuwi na si Jackie, tugon niya kay Vlad. Pinakiusapan niya si Jackie na magtaksi na lang ito pauwi ng kondo nito at hindi na niya ito may hahatid. Dainailan na lang niya si Vlad para hindi sana ito magalit, pero nagalit pa rin si Jackie, dahil inaasahan daw nito na matutulog siya sa kondo nito. Laya naman talaga ang plano niya, kaya lang nagbago dahil nakita niyang magkasama si Penny at Vlad, at nais muna niyang makausap si Penny para naman ipaalala rito ang lugar nito. Hindi kasi pwedeng basta na lang lalabas si Penny at kakain sa kung saang restaurant kasama ang ibang lalaki. Oo, kapatid niya so Vlad, at hindi naman ito iba kay Penny, ganoon pa man lalaki pa rin si Vlad. Hindi magandang tignan. Hinayaan niyang umalis na galit sa kanya si Jackie. Ang mahalaga naman sa kanya makausap si Penny. Isa pa madali lang naman suyuan si Jackie kaya tiyak bukas lang ayos na silang dalawa ni Jackie. Umuwi ka na rin kuya, ako na ang bahala kay Penny, Vlad said. Huwag na Vlad, umuwi ka na at ako na ang bahala sa fiancé ko, tugon niya na sadyang pinakadiinan pa ang salitang fiancé at tinapunan ng makahulugang tingin ang kapatid. Sinalubong naman nito ang kanyang tingin, nakipagsukatan pa nga ito ng tingin sa kanya. Kapwa sila nagmamatigas at walang nais magpatalo sa kanilang dalawa. Vlad, sige nasasama na muna ako kay Arkin, narinig niyang sabi ni Penny. Sabay pa sila ni Vlad na nalipat ang tingin kay Peña na pumagitna sa kanilang dalawa. Ano? Pero Penny, may nais din kasi akong sabihin kay Arkin, putol ni Penny sa sasabihin pa sana ni Vlad. Ano iyon? Tanong ni Vlad kay Penny. Sa amin na lang muna ni Arkin Leon, tugon ni Penny kay Vlad at sinulyapan siya nito. Humugot siya ng malalim na paghinga at tumuwid ng pagkakatayo. At least hindi siya napahiya. Hindi rin nasayang ang effort niya sa paghihintay sa paglabas ng dalawa. Halos 15 minutos rin siyang naghihintay sa dalawa na lumabas ng restaurant. Nais na nga niyang pasukin ang dalawa at hilahin na lang si Penny palabas ng restaurant, buti na lang at nakapagpigil siyang gawin iyon. Ikaw ang bahala Penny, saad ni Vlad kay Penny. Tumanggo naman si Penny at maayos na nagpaalam kay Vlad. Hindi niya gusto ang ganitong senaryo sa kanilang tatlo. Para silang isang pamilya noong mga bata pa sila, pero ngayon nagkakailangan na sila at dahil iyon sa kagagawan ng mga magulang nila. Kung merong dapat sisihin pag nagkasira silang magkapatid ay walang iba kundi ang mga magulang nila. Dahil sa kasunduan ng mga ito, pinagbukasan niya ng pintuan sa passenger seat si Penny ay nalalayan itong makaupo, siya na rin ang nagsara sa pintuan at sinulyapan si Vlad naroon pa rin at nakatingin sa kanya. Umuwi ka na Vlad, baka hinihintay ka na ni na Papa at Mama, saad niya sa kapatid. Make sure na ihatid mo sa bahay nila si Penny, kuya, seryosong saad nito. Tumanggo siya sa kapatid. Ano ba ang pag-uusapan niyo ni Penny, kuya? Tanong nito sa kanya. About our wedding, tugon niya sa kapatid at sinulyapan ang sasakyan kung saan nakasakay si Penny. Tinted iyon kaya hindi niya makita kung nakatingin ba sa kanila si Penny, pero sure siyang nakatingin sa kanila si Penny. Pakakasalan mo pa rin siya kahit may girlfriend ka kuya? Kunot noong tanong sa kanya ni Vlad. Yes, Vlad. Iyon ang gusto ni na Papa at Mama, tugon niya sa kapatid. Alam ba nila na may girlfriend ka? Tanong nito. Alam niyang hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan nilang magkapatid ang ganito kaseryosong bagay. Pero sasagutin na rin niya ang kapatid para matigil na ito at para malaman na rin niya kung ano ba ang agenda nito sa paglabas-labas nito kasama si Penny, kahit aware ito na ikakasal na si Penny sa kanya. Ganito rin ba ang dalawa kahit noon? Para kasing hindi naman. Hindi na nila dapat malaman pa. Ang mahalaga naman ay masunod ang gusto nila at iyon ay ang may kasal kami ni Penny, tugon niya sa kapatid. Pero kuya, hindi deserve ni Penny ang masaktan ng ganito, Vlad said. Kumunat pa nga ang noo niya sa nakitang kaseryoso sa mukha ng kapatid. Halata niyang concern ito kay Penny. Parang naging mature tuloy ito mag-isip dahil sa sitwasyon nila ni Penny, bagay na nakakapanibago sa kapatid. Kilala kasi niya itong puro joke lang ang alam at mag-party. Hindi naman siya masasaktan, kung susunod lang din naman siya sa mga magulang niya, he answered. Paano iyon? Magsasama kayo sa iisang bubong after ng kasal, pagkatapos ano? Patuloy ka pa ring sisiping sa girlfriend mo? Tanong ng kapatid sa kanya. Ramdam niya ang galit sa mga salitang binibitiwan nito. Makakaya ba ng konsensya mo na paglaruan lang si Penny kuya? Tanong pa nito sa kanya.
Napalunok siya at hindi nakakibo sa mga seryosong tanong sa kanya ni Vlad. Hindi niya inakala na itatanong ng kapatid sa kanya ang ganitong bagay. Hindi niya naisip na papasok sa isip ni Vlad ang mga ganitong bagay. Huwag mong paglaruan si Penny, kuya, saad pa nito. Bakit, Vlad? Ano ba si Penny sa iyo? Tanong niya sa kapatid. Mahalaga sa akin si Penny, tugon nito. What do you mean mahalaga? He asked. Hindi kumibo ang kapatid. Nakita niyang tumingin ito sa malayo at samagap ng hangin saka muling tumingin sa mga mata niya. I like her, kuya, may gusto ako kay Penny. Sabi nito sa kanya bagay na hindi na niya kinabigla pa. Halata naman niya sa mga kilos at pananalita ng kapatid na may gusto ito kay Penny. Gusto mo si Penny, gaano ka seryoso dyan? Tanong niya. Seryoso, tugon nito. Alam ba ni Penny ang tungkol dito? He asked. Iniling nito ang ulo. Hindi ko pa nasasabi, Vlad answered. Medyo nakahinga siya ng maluwag, at least wala pang idea si Penny sa damdamin ng kapatid para rito. Well, I am sorry, Vlad paumanhin niya sa kapatid. Wala akong magagawa sa bagay na iyan. 18 pa lang ako pinagkasundo ako kay Penny. Matagal ko nang alam ang kasunduan ni na papa at mama sa mga magulang ni Penny at matagal na rin akong pumayag sa gusto nilang mangyari. Paliwanag niya sa kapatid. Pero kuya, may Jackie ka na, Vlad insist. Wala sa plano ang pagdating ni Jackie sa buhay ko, Vlad. And I will decide soon kung bibitiwan ko siya, he said. Soon. Inihahanda na nila ang kasal niyo next month, Vlad said. Kung alam lang ng kapatid na ikakasal na sila ni Penny ngayong darating na Sabado. Hindi na niya kasi dapat patagilan pa ang pagpapakasal nila ni Penny, baka makagawa pa ng paraan si Vlad para mabago ang kasunduan. Problema ko na iyon, Vlad, he said. Ayokong masaktan si Penny, kuya. Huwag mo naman siyang paglaruan, kahit para sa akin na lang kuya, pagsusumamo ng kapatid sa kanya. Hindi siya nakapagsalita, nakatingin lang siya sa kapatid. Kita niya ang sakit sa mga mata nito, ramdam rin niya ang sakit sa tinig nito. Pero anong magagawa niya? Wala siyang planong saktan ang kapatid, wala siyang idea na aabot sa ganito ang lahat sa kanila ni Penny. Sumusunod lang naman siya sa gusto ng kanilang mga magulang. Kung ako ba ang panganay sa akin ipagkakasundo si Penny? Tanong sa kanya ni Vlad na lalong nagpadurog sa puso niya para sa kapatid. Vlad, seryosong tawag niya sa kapatid. Kung ako ba ang unang pinanganak, ibig sabihin sa akin si Penny kuya. Tanong nito muli sa kanya. Lalo siyang nakaramdam ng awas sa kapatid. I don't know, Vlad tugon niya sa kapatid at nagyuko ng ulo. Hindi niya kayang makita na malungkot ng ganito ang kapatid. Mahal niya si Vlad, ito lang ang nag-iisang kapatid niya. Pero sa pagkakataong ito hindi niya alam ang isasagot at gagawin para sa kapatid. Kuya, tawag sa kanya ni Arkin. Mag-usap na lang tayo sa susunod, Vlad. Mabuti pa umuwi ka na oras na rin, he said. Pero kuya. Sige na Vlad, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ako na ang bahala kay Penny, he said at mabilis na siyang lumakad patungo sa kanyang sasakyan kung saan naroon si Penny at hinihintay siya. Pinagpasalamat niyang hindi na sumunod si Vlad sa kanya, nanatili ang kapatid sa kinatatayuan nito. Humugot pa siya ng malalim paghinga ng sulyapan ang kapatid. Saka na sumakay sa driver's seat bago pa lalong maawa sa kapatid. Is Vlad okay? Penny asked him. Yes, Penny. He is okay, tugon niya. Hanggang sa makarating sila ni Arkin sa condo unit nito wala sila nitong kibuan. Marami siyang nais itanong at sabihin kay Arkin, iyon nga lang natatakot siyang mapahiya rito at baka isipin nito na hindi niya alam ang lugar niya. Kaya naman kahit masakit sa mata at dibdib na makita itong may kasamang iba sa restaurant at masaya itong kumakain kasama ang ibang babae, wala siyang magagawa. Alam niya ang kanyang lugar. Pansin nga niya kanina na matagal ring nag-usap ang magkapatid, hindi nga lang niya alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Pero iyon pwede niyang tanungin si Arkin, mamaya magtatanong siya kung hindi siya sasagutin ni Arkin pwede naman niyang itanong iyon kay Vlad. Mas nakakatakot naman kasi si Arkin kesa kay Vlad. Mas kaya niyang kausapin ng hindi kinakabahan si Arkin kesa kay Vlad. Coffee. Alok sa kanya ni Arkin nang maupo siya sa sofa na naroon. Naisip niyang marahil dito sa sofa na ito natulog si Arkin nang mawalan siya ng malay at dalhin ito sa kondo.
Huwag na baka hindi ako makatulog tanging niya. Tumango naman si Arkin sa kanya at hinubad nito ang coat na suot at pinatong sa sofa. Sinunod na rin nito ang tie at tinaas ang rolyo ng long sleeve na suot nito. Kahit sa mga simpleng galawan lang ni Arkin ng ganun ang sexy nitong tignan at ang sarap panuurin. Penny, tawag sa kanya ni Arkin at naupo sa sofa katapat ng inuupuan niya. Sinulyapan niya ang gwapong binata. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang ganda talaga ng pares ng mga mata ni Arkin, pag ganitong nakatingin siya sa mga mata nito jalo siyang na-I in love sa binata, kahit alam niyang mali at masasaktan lang siya. Ano bang magagawa niya, kung masaya kahit ganito lang sila ni Arkin, kahit alam niyang imposible ang lahat sa kanila dahil may Jackie ito. Siguro nga sarili lang niya ang iniisip niya, kaya kahit makasakit man siya ng iba mas pipiliin pa rin niya ang pansariling kaligayahan. Ano ba ang pakialam niya sa iba, ang mahalaga sa kanya ay masaya siya. Why are you with my brother? Bakit kailangan mo pang sumama kay Vlad kumain sa ganoong klase ng restaurant? Tanong sa kanya ni Arkin. Ewan niya pero kinilig siya sa sinabi nito, na para ba itong nagseselos at may kasama siyang ibang lalaki na kumain sa labas. Alam mong bukas na lang ang pagitan at ikakasal na tayo, Penny. Hindi ka na dapat pang sama-sama kahit na kaninong lalaki, kahit pa kay Vlad. Hindi magandang tignan sa isang babae na sumama pa sa ibang lalaki, litanya pa nito sa kanya. Biglaan lang ang pag-eniayan ni Vlad na mag-dinner. Hindi ko rin naman alam na doon niya ko dadalhin at naroon kayo, tugon niya. Beside kaibigan ko si Vlad, at kapatid mo siya, mapagkakatiwalaan siya, dagdag pa niya. Lalaki pa rin si Vlad, Penny, Arkin said. I know, tugon niya. Nais naman niyang magsalita about Jackal pero takot siya, dahil sa simula pa lang alam na niya ang tungkol kay Jackie at alam niya ang lugar niya. Ayoko nang maulit pa ito, Penny lalo na after nating ikasal, ayokong sama-sama ka kung kani-kaninong lalaki, kahit kay Vlad pa. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan may diin sa huling salita ni Arkin. Napakunot ang noo niya at tila narindi ang kanyang tenga sa sinabi nito, ganoon pa man pinili niyang manahimik na lang muna. Ayaw niyang magkagulo sila ni Arkin. Ikakasal na sila nito, nais na niyang maging legal na Mrs. Arkin de la Vega, baka sakali pag kinasal na sila ni Arkin may karapatan na siyang sumita rito sa pagsama-sama ni kay Jackal. Hindi na mauulit, Arkin, parang alipin na tugon niya sa kanyang Panginoon. Kahit pa alam niyang lalo lang dudurugin ni Arkin ang kanyang puso dahil malaya nitong gawin ang lahat ng gusto nito, habang siya wala siyang kalayaang gawin ang gusto niya, kahit na si Vlad na nag-iisang kaibigan niyang lalaki na kapatid naman nito wala ring tiwala si Arkin. Good, madali ka naman palang kausap, saad ni Arkin sa kanya. Tanging tugon niya. Kahit alam niyang Kattengan lahat ng ito. May nabanggit ba sa iyo si Vlad? Arkin asked her. Nabanggit? About saan? Kunot noong tanong niya. Wala ba siyang sinasabi sa iyo na something unusual? Arkin asked. Napaisip pa siya kung may nababanggit bang kakaiba sa kanya si Vlad, pero wala pa naman, kaya iniling niya ang ulo. Ay si tanging saad nito sa kanya. Anyway, dito ka na magstay ngayong Gable hanggang bukas. Para maaga tayong makaalis patungo sa kabilang bayan para sa kasal natin, Arkin said. Dito na ako matutulog ngayong gabi. Gulat na tanong niya. Walang masama kung dito ka na magstay, ikakasal naman na tayo, tugon nito sa kanya. Pero, hindi ba pupunta dito si hindi niya magawang banggitin ang pangalan ni Jackie. Si Jackie ba? Tuloy ni Arkin sa sasabihin nito. Banayad siyang tumango. Huwag kang mag-alala hindi nagtutungo dito si Jackie, never pa siyang nagpunta dito tugon sa kanya ni Arkin na kinagulat niya. Hindi. Why? Tanong niya. Hindi ko gawain na magdala ng babae sa personal space ko, tugon nito. Then, why I am here? Tanong niya rito. Magiging parte ka na ng personal kong buhay, Penny. Magiging asawa kita, tugon nito sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sagot sa kanya ni Arkin. Lihim siyang napangiti at tinago ang kilig na naramdaman niya. Ganoon pa man Penny, walang magbabago sa amin ni Jackie. Mananatili si Jackie sa buhay ko, kahit kasal na tayo, patuloy ni Arkin sa kanya. Biglang nawala ang kilig na naramdaman niya, napalitan iyon ng sakit sa dibdib. Pakiramdam nga niya sinaksak ang dibdib niya sa sinabi nito. Ganoon pa man nanatili siyang walang reaksyon.
Tatanggapin niya muna ang lahat ng sakit sa ngayon, saka na niya ilalabas ang galit niya pag handa na siya. Sa ngayon kasi hindi pa ganoong kahigpit ang kapit niya kay Arkin. Ang kasunduan lang ng kanilang mga magulang ang pinanghahawakan niya. Wala naman akong magagawa, Arkin, kung iyan ang gusto mong gawin. But, katulad mo, bigyan mo rin sana ako ng kahihiyan, she said. Of course, Penny. Ipapaliwanag ko naman lahat ng ito kay Jackie, tugon nito sa kanya. Sa palagay mo matatanggap niya? She asked. Easy lang naman Lion Penny, kung hindi niya matanggap, she can go, tugon nito sa kanya. Ganoon lang kadali. Kunot noong tanong niya. Yes, Penny, ganoon lang kadali, tugon nito sa kanya. Napaisip siya kung bakit pa nito nais manatili si Jackie sa buhay nito, kung hindi naman pala ganoon kahalaga rito si Jackie. Bakit? Kunot noong tanong niya. Naguguluhan kasi siya sa mga salita ni Arkin. Parang ang dali lang rito ng lahat, kahit may masaktan ito. Bata ka pa Penny kaya hindi mo pa naiintindihan ang lahat, Arkin said. Try to enlighten me, Arkin, she said. Humugot ng malalim na paghinga si Arkin at umayos ito ng pagkakaupo habang nakatingin sa mga mata niya. 2/3, well, Penny, you are only 18 years old, and never been in a relationship before, kaya wala ka pang idea kung ano ang ginagawa ng isang babae at lalaking may relasyon, Arkin said. Salitang halos hindi lumabas sa bibig niya. Yes, Penny, it's all about. Bagay na alam kong hindi ko basta-basta makukuha sa iyo kahit kasal na tayo. Arkin answered. Nakaramdam siya ng kakaiba sa sinabi ni Arkin sa kanya. May kaunting init rin na gumapang pababa sa kanya. Tama ba ko Penny? Arkin asked her nang wala siyang kibo rito. If obligasyon ko naman iyon Arkin, I am willing to do it, she answered kahit kabado at ramdam ang pamumula ng kanyang pisngi. Medyo awkward kasing pag-usapan ng ganitong bagay. Really? Paninigurado pa ni Arkin sa kanya at sumilay ang ngiti sa labi nito. I guess, she answered. Good girl Arkin said with a smile. Tumanggo naman siya kahit ramdam niyang medyo nanginginig na siya. Huwag na lang sanang mapansin ni Arkin. Nais naman kasi niyang gawin ang obligasyon niya bilang asawa ni Arkin, lalo na pagdating sa intimate scene, isa nga iyon sa nilolook forward niya sa pagsasama nila ni Arkin. Kaya niyang ibigay ang lahat para kay Arkin kahit na masaktan pa sito sa huli ang mahalaga sa kanyang kahit minsan lang o panandalian lang naging masaya siya sa piling ng lalaking mahal niya. Martyr, tanga, bulag o kung ano-ano pa iyan siya dahil sa pagmamahal niya kay Arkin. Hindi naman maaga ang pasok niya sa eskwelaan kaya naman nagpahatid muna siya kay Arkin sa bahay nila para naman makapagbihis ng bagong school uniform. Tuwang-tuwa nga ang mommy niya nang tawagan niya ito kagabi na sa condo ni Arkin siya magpapalipas ng gabi. At ganoon rin ang tuwa nito nang makita silang magkasama ni Arkin nang ihatid siya ni Arkin sa bahay nila. Mag-breakfast ka na muna dito, Arkin, naghanda ako ng konti, iniaya ng mommy niya kay Arkin nang salubungin sila ng ina sa pintuan. Hindi na rin nakatanggi pa si Arkin sa mommy niya, isa pa wala pa rin naman itong laman sa sikmura dahil nga paggising nila nagyaya na siyang umuwi, para nga makapagbihis pa. Hindi na rin sila nakapag-breakfast pa ni Arkin sa condominium nito. Buti naman Arkin at nasa luhan mo came sa almusal namin ngayon, saad ng daddy niya habang kumakain na silang apat sa hapagkainan. Sadya niyang binilisan ang pagligo kanina at pagbibihis para nga makasabay sa almusal kasama si Arkin. Salamat din po sa pag-eniaya, magalang na tugon ni Arkin. Magalang naman si Arkin sa mga magulang niya, at alam niyang hindi masamang tao si Arkin. Mabuti itong tao at baka naguguluhan lang iti sa sitwasyon nila, kaya hanggat kaya niyang intindihin si Arkin gagawin niya, para naman sa kanila ito and who knows, pag nagsama na sila ni Arkin bilang mag-asawa mawala na sa isip ng binata si Jackie at tuluyan na nitong hiwalayan si Jackie di magiging masaya na sila, lalo na kung mahulog na ang loob sa kanya ni Arkin at ma-inlove na ito sa nanya. Hindi naman imposibleng mangyari iyon, marami ang nagkakadevelophan pag nagsama na sa iisang bubong. Isa pa willing siyang gawin ang lahat para mahulog sa kanya ang loob ni Arkin. Kahit bata pa siya kayang-kaya niyang gawin ang obligasyon niya bilang asawa ni Arkin de la Vega. Andito na rin po ako, ipagpapaalam ko na rin po si Penny na mag-overnight muli kasama ko, Arkin said. Medyo nagulat pa nga siya at muntik pang mailabas ang pagkaing nasa bibig niya.
Hindi kasi siya nasabihan ni Arkin na ngayon na rin siya nito ipagpapaalam sa mga magulang niya. Overnight, may lakad ba kayo? Yuzisa ng daddy niya. Pinunasan naman niya ang bibig at hinayla ang tubig para uminom habang hinihintay ang paliwanag ni Arkin sa daddy niya. Ipapasyal ko lang po si Penny, tugon ni Arkin sa daddy niya. Tumanggaw-tango naman ang daddy niya habang nakangiti ito. Halata sa mukha ng kanyang ama na saan gayon ito. Maganda iyan, mamasyal kayo at magbonding saad ng mommy niya na halata din ng tuwa sa mukha. Salamat po, pasalamat naman ni Arkin sa mga magulang niya at sinulyapan siya nito. Ngumiti siya kahit medyo alanganin. Penny, nakahanda na ba ang mga gamit mo? Tanong ng mommy niya. Ay hindi pa po, mommy, tugon niya at sinulyapan si Arkin na pinagpatuloy ang pagkain. Bilasan mo nang kumain dyan at nang maayos mo na rin ang mga gamit mo, para makaalis na kayo, saad ng mommy niya sa kanya. Opo, tugon niya na payutol-yutol nakatingin kasi sa kanya si Arkin. Binilisan niya ang pagkain para makaakyat na muna sa silid niya at malhanda ang mga gamit na kailangan niya. Weekend na kasi bukas at wala siyang idea kung ilang araw ba sila ni Arkin sa pupuntahan nila. Kaya tama lang siguro na maghanda na siya ng medyo maraming gamit, tutal may sasakyan naman sila. Mabuti na laying handa siya kesa pagdating nila ni Arkin sa pupuntahan wala siyang masusuot. Habang nag-aayos ng mga personal niyang gamit narinig niyang bumukas, sara ang pintuan ng kanyang silid. Mommy, hindi pa po ako tapos, saad niya na hindi man nililungon kung sino ang pumasok sa silid niya. Masyado kasi siyang focus sa inaayos na mga gamit. Is this your room? Nagulat siya nang marinig ang baritonong boses ni Arkin. Nabitiwan pa nga niya ang undies na hawak na ilalagay sana sa loob ng bag niya. Nalaglag tuloy iyon sa ibabaw ng kama. Lumingon siya at hindi nga nagkamali nang makita si Arkin na nakatayo sa may likuran niya at sinusuri ang kabuuan ng kanyang silid. Hindi ganoon kalaki ang silid niya, pero kompleto naman. Kahit hindi naman kasi sila mayaman talaga kinaya naman ng mommy at daddy niya na ibigay sa kanya ang magandang buhay. Kaya paano siya makatanggi sa mga magulang niyang buong buhay ng mga ito binibigay ang gusto niya. Arkin, what are you doing here? Kabadong tanong niya. Sadyang ganito siya pag malapit sa kanya si Arkin, kinakabahan, kumakabog ang dibdib niya at na-e-excite. Tapos na akong mag-breakfast kaya pinaakyat na ko ng mommy at daddy mo dito, tugon niya kay Arkin. I am not done yet, she said. It's okay, maaga pa naman. Hihintayin na kita, Arkin said at kampanting naupo sa kama niya kung saan niya inaayos ang mga gamit niya. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makitang nasa malapit sa kinauupuan ni Arkin ang undies na hawak niya kanina. Naipit pa nga iyon sa pang-upo ni Arkin. Napalunok siya at hindi malaman kung paano kukunin ang undies niyang iyon. Bago pa naman ang mga iyon at hindi pa niya naisusuot. Why, Penny, what's wrong? Tanong Arkin sa kanya nang mapansin na hindi siya kumikilos at nakatingin lang sa kama. Anis Arkin said. Tapusin ko na muna ang pag-aayos, she said at akmang hihilahin niya ang bag sa may kama nang hilahin siya ni Arkin sa kamay. Napatili siya sa gulat at lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang bumagsak sita sa kondongan ni Arkin. Arkin, tili niya. Relax, sweetheart, Arkin said habang nakapulupot na pala ang mga kamay nito sa bewang niya at halos magdikit na rin ang kanilang mukha. Sweetheart, hindi nakaligtas sa kanya ang endearment na ginamit nito sa kanya. Lalo namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa pagkakalapit nila ni Arkin. Ito ang unang beses na nagkalapit sila ng ganito ni Arkin na halos maging isa ang kanilang mga mukha. Isama pang nakaupo siya sa kondongan nito. Sana na lang hindi nito marinig ang kabog ng kanyang dibdib. Wala namang masama kung makita ko ang mga personal things mo, Penny. Magiging mag-asawa na rin naman tayo soon. Beside ikaw na rin ang nagsabi sa akin na willing kang gawin ang obligasyon mo bilang asawa ko, litanya ni Arkin sa kanya. Napalunok siya damang-dama niya sa batok at tenga niya ang mainit na paghinga nito. Nagtaasan nga ang mga balahibo niya sa buong katawan dahil sa mainit na pagdampi ng hininga nito sa katawan niya. Mainit na hininga pa nga lang ni Arkin para na siyang hihimatayin, paano pa kaya sa ibang bagay, baka tuluyan na siyang mawalan ng malay. Am I right? Sweetheart? Arkin asked. Narinig na naman niya ang endearment nito sa kanya na naghatid ng kakaibang kilabot sa buong katawan niya.
Isama pa ang tila kuryenteng gumagapang sa katawan niya, particular sa kanyang yes, Arkin, tugon niya kabila ng kaba. Look at me, Penny, Arkin said at hinawakan ang baba niya para malharap siya nito sa mukha nito. Napalunok siya nang magsalubong ang kapwa nila mainit na paghinga, habang nakatingin sa isa't isa. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang gagawin niya pag hinalikan siya ni Arkin sa labi. Kung hahalikan siya ni Arkin ngayon sa kanyang mga labi, ito ang magiging unang magiging halik niya, at hindi siya tatutol. Nais niya ngayon palang ibigay na niya kay Arkin ang lahat ng karapatan sa kanya, tutal ikakasal na sila nito bukas. You are beautiful, Penny. Kakaiba ang ganda mo kahit noon pang mga bata pa tayo, Arkin said habang maingat nito hinahaplos ang kanyang mukha. Ramdam niyang namumula ang magkabilang pisngi niya at tiyak na nakikita ni Arkin iyon. Thank you, Arkin, pasalamat niya sa binata. Napasinghap siya nang maramdaman ang daliri ni Arkin sa labi niya. Hindi nga niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata habang dahan-dahan at nang aakit na naglalakbay ang daliri ni Arkin sa labi niya. Your lips is nice and soft, Arkin said. Ungol na kusang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat siya sa kanyang sariling ungol kaya nagbukas siya ng mga mata. Nagtama ang mga mata nila ni Arkin. She saw something in Arkin's eyes. I like the soft moan, Arkin said to her habang patuloy pa rin sa paghaplos sa kanyang labi. Wala siyang naging tugon na natili siyang nakatingin sa mga mata ni Arkin at nakita niyang dahan-daang lumalapit ang labi nito sa labi niya. Pinaikit niya ang mga mata para salubungin ang labi ni Arkin. Ito na ang unang halik niya sa kanyang buong buhay. Isang katok naman sa pintuan ang nagpatigil sa paglapit ng labi ni Arkin sa labi niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa gulat niya na itulak niya palayo si Arkin at mabilis na tumayo mula sa kandanggan nito. May tao, yutil niyang saad kay Arkin na nakatingin lang sa kanya at nasa mga mata ang pagkadismaya sa naudlot nilang paghahalikan. Taranta siyang lumakad sa may pintuan para buksan iyon. Mommy, bakit po? Tanong niya nang makita ang ina sa labas ng pintuan. Anak nasa ibaba si Vlad, hinahanap ka, tugon ng mommy niya.